Hi guys! Welcome back ulit sa aking munting YouTube channel. For today's video guys, mag-harvest kami ng mga gulay. At habang naglalakad ako, gusto ko muna magpasalamat sa 19k subscribers. At ikaw na nanonood, kung bago ka palang napadpad sa aking YouTube channel at gusto mo ng mga ganitong video, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. At syempre, i-like mo na rin ang video ito bilang suporta. By the way, balik nga pala tayo dito sa aming pag-harvest. At nagsimula na nga silang mag-harvest habang ako ay nagbibideo. Syempre, kailangan ko nga namang mag-video para may pang-upload. At mayroon kayo mapanood para naman tuloy-tuloy ang pagdami ng ating subscriber. Sa puntong ito, nilagay ko na yung cellphone kung saan pwede ilagay at makabideo na kasama ako. Syempre, para hindi isipin ng mga bashers natin dyan na ako ay nagbibideo lang at hindi tumutulong. Bali, anim nga pala kami na nag-harvest. Si mama at si papa, dalawa kong ate at isa kong pinsan. Masaya nga namang mag-harvest pag marami kayo. Syempre, kasama na dito ang biruan at tawanan. At pansinin nyo yung mga okra, may mga bagong bulaklak. Kaya naman sa sunod na harvest natin ay paniguradong marami talaga. Kagaya nga ng pag-harvest ni mama at ni ate nakaraan dahil dalawa lang sila. Kaya naman alas 8 sila nagsimula at alas 2 na sila ng hapon nakatapos. Kwento nga nila ng pag-uwi ko, sa dami daw ng bunga ay paikot-ikot na lang sila at nakakahilo na daw. Kaya naman kahit tanghali daw ay namitas pa rin sila dahil pinilit nila matapos dahil kailangan dalahin sa Batara sa pagkahapon. Kapag okra kasi ang tanim nyo, kailangan kung anong araw ng pag-harvest ay tatapusin at hindi na pwedeng ipagpabukas dahil madali itong tumanda. Mabilisan kasi ang proseso nito, kaya naman pagkatapos harvest pagkahapon ay kailangan ma-sprayan ka agad. At kapag kasagsagan na ang bunga, kailangan talaga na marami ang mag-harvest kasi kung ilang tao lang ay hindi nga naman talaga kaya. Dahil sa daming bunga, kung ilan lang kayo ay talaga namang mahihilo kayo kakaikot-ikot. Buti nga itong mga gulay namin pagdating sa palengke ay hindi na kami nahihirapan mag-dispose dahil mga buyer na mismo ang pumunta sa amin. At palagay ko nga mas marami yung harvest nila nakaraan kesa sa ngayon. Dahil sabi ni mama nakaraan daw ang isang puno ay nasa 2 o 3 ang bunga kumpara sa ngayon na tag-1, 2 lang. Kaya naman nag-harvest sila nakaraan ng 3 banyera mahigit. At sabi nga namin na siguro mas marami ang susunod naming harvest kumpara sa nakaraan at sa harvest namin ngayon. Gunting nga pala ang ginagamit namin pang harvest dahil mas mabilis at maganda pa ito pang harvest, hindi masisira ang mga sanga ng okra. Sa lapad na naman ng okra na ito ay medyo matagal din kami nag-harvest pero at least hindi naman kami inabot ng kalahating araw. Malapit na rin nga pala mapuno ang isang basket na ito at puno na rin yung isang balde. Disigurado na rin namin na walang maiiwan na medyo malalaki dahil panigurado pag may naiwan sa susunod na araw ay matanda na naman. At syempre kapag matanda na ay masasayang na naman. At ito nga pala yung isang balde guys na napuno na rin. At nasa kalagitnaan na nga kami ng pag-harvest guys, kaya kunting tiis na lang ay makakatapos na kami. Kaya lang ay may susunod naman na sitaw. Ginawa na rin ni ate yung planggana para paglagyan ng mga na-harvest na okra at may uwi na sa bahay. At sa pag-harvest ng okra, kailangan naka-jogging pants at mahaba ang manggas dahil ang mga balahibo ng okra ay makati. Pero kung napansin nyo si ate, ayan naka-short lang, balat kalabo kasi iyan siya. Hindi, joke lang, ganun lang talaga. Kapag sanay ka na mag-harvest ng okra, baliwala na sa'yo at hindi ka na makakatihan. At syempre, ililipat ko na yung laman ng balde at laman ng basket dahil punong-puno na at para may mapaglagyan kami ulit ng mga bagong harvest. At pagkabuhos ko, kitang-kita niya naman siguro ng mga first class talaga ang aming mga gulay. Pagkatapos ko nga ibuhos ang laman ng balde, sinunod ko na rin itong nasa basket. Kaya lang, ang problema ay hindi nakasya sa planggana at umaapaw na. Hindi ko na nga pinagkasya dahil hindi naman ito palay na pwede isiksik at baka masira pa. Syempre, enjoy lang ang pag-harvest para hindi natin maramdaman ang matinding sikat ng araw lalo't alas 10 na. Simula sa pag-harvest namin ay hindi na kami nagpahinga dahil kailangan namin ito matapos sa loob ng kalating araw. Dahil pagkatapos nito ay hatid agad sa bayan ng Brooks Point. Syempre, habang nag-harvest, ipapakita ko muna sa inyo ang aming paligid o ang aming gulayan na pinag-harvestan. Kung napapansin nyo rin, di ganun kakapal ang dahon ng mga okra dahil kapag si mamang nag-harvest, pagtapos niya kuha ng mga bunga, ay pinuputulan
niya agad ng mga dahon. Kumpara sa amin na kapag sinabing harvest ay harvest lang talaga. Wala kaming pakialam sa mga dahon. Pero mas maganda nga naman kapag pinagsabay ang pag-harvest at pag-trim ng dahon dahil hindi ka na magdodoble trabaho at hindi ka na mag-schedule ng araw sa pag-trim. Bukod doon, remind lang din po sa mga mahilig mag-garden, ang pag-trim po ay mahalaga dahil kapag hindi ka nag-trim ng mga sanga ng gulay, ang mga tuyong dahon nito ay pwedeng pamahayan ng insekto. Maganda rin ang pag-trim sa dahon ng mga gulay dahil kapag nag-spray ka, lahat ay matatamaan at hindi ka mahirapan kapag nag-harvest. At dito naman ipapakita ko sa inyo na kahit kabubuhos ko lang sa planggana ng laman ng balde ay kalahati na naman siya. Ang ibig sabihin lang nun ay mas marami ang bunga dito sa dulo kumpara doon sa bungad. At kung napapansin nyo rin, medyo maganda nga talaga mga okra dito sa dulo kumpara doon sa bungad. At syempre dahil nandito na kami sa dulo, ang ibig sabihin lang nun ay patapos na kami mag-harvest at napuno na rin nga pala yung isang basket. At yung balde naman ay mapupuno na, kaya sa tingin ko ay kailangan na talaga ng lalagyan dahil hindi na talaga kasya. Pero syempre pinuno muna namin yung balde at saka na lang sana kukuha kapag napuno na. At dahil nga isang kahon na lang ang harvest, hindi na ako tumulong at pinagpatuloy ko na lang ang aking pagbibideo. Syempre habang nagbibideo napapaisip na agad ako sa pag-i-edit ko nito at pag-voice over dahil napakahirap nga naman at napakatagal. Maya lang ay pumunta na si Papa para buhatin yung basket at yung bubuhatin ko naman ay yung banyera. Syempre dahil tapos na, wala nang paligoy-ligoy at uwian na. At nauna na nga si Papa at kinuha ko na rin itong isang balde na okra at sa unahan ay may dadalhin pa akong isang banyera. Enjoy na ang pag-harvest at paglalakad. Syempre pagdating ko sa unahan ay dinala ko na yung isang banyerang okra. Kinuha na rin ng pinsan ko yung isang balde at siya na raw magdala. Hindi man ganun karami ang aming na-harvest ngayong araw, pero nagpapasalamat kami kasi araw-araw ay may dumarating na biyaya. Maraming salamat nga pala sa mga nanood at pinatapos ang video ito. At syempre ito nga pala lahat ang aming na-harvest ngayong araw. Isang banyera, isang basket at isang balde. At hanggang dito na lang muna ang vlog natin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo ang vlog natin, huwag nyong kalimutan mag-subscribe para lagi kayo updated sa iba pa nating i-upload na video.